Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, sa gabing ito ay i-discuss ko ay ang Al-Qard. Ang Islamikong pagpapautang o pautang. Ang kaluga ng Al-Qard, ang luga o linguistically speaking, ay ang pagputol or pag-to-cut off. Sa cut-off. Sa istila, ito ay ang pagmamayari ng isang bagay na pinansyal na ibang tao sa kondisyon na ibabalik niya ang kapalit nito nang walang anumang karagdagan. So, ito ay ang pautang na walang interes o wala kang pakinabang. Magiging mumba ito sa nangungutang. At mandub naman o sunna sa nagpapautang. Okay. Right down. Kailan nagiging wajib ang Al-Qard? Nagiging wajib ang Al-Qard pag emergency or yung nangungutang sa iyo ay nasa emergency situation o ito ay kailangan niya halimbawa sa mga gagamitin niya sa pambayad sa ospital o anumang aksidente. Nagiging makruh kapag ito ay ang pinapautang mo ay gagamitin lang kung halimbawa sa luho o sa pagbili ng cellphone o yun para maging uso or maging in sa uso. Nagiging haram naman ito kung ito ay gagamitin pambili ng gagamitin niya sa droga or sugal o mga haram na gawain. Ano ang card? Ang card ay isang pautang na binibigay na walang kapalit na interes o anumang kondisyon na magbibigay ng tubo o nagtubo sa nagpapautang. Ito ay isang uri ng transaksyon na may layuning tumulong at hindi para maghanap ng tubo o interes. Layunin nito upang matulungan ang isang tao sa kanyang pangangailangan. Ayon sa batas ng Islam, ang card ay isang mabuting gawa at isang mabuting uri ng pag-aabot ng tulong sa kapwa. Qard al-Hasan. Okay. Ang mga haligi ng card ay ang akida ng siga, yung dalawa, nagpapautang at nangungutang. Ang siga ay ang formula sa pagpapautang. Ang mako dahili ay ang napagkasundoang transaksyon o yung pinagkasunduan. Mga kondisyon na dapat mo sa card, kung yung napagkasunduan, dapat kung ano ang napag-usapan. Okay, mga kondisyon na dapat nagpatupad na ito ay kailangan walang riba, kailangan maliwanag ang kasunduan. Ang card ay isang uri ng utang na walang interes, walang papapatong na riba o mahigpit na pinagbabawal sa Islam. Kailangan din magkaroon ng maliwanag na kasunduan. Dapat malinaw ang kasunduan sa pagitan na nagpapautang at naghihiram tungkol sa halaga at panahon ng pagbabayad at ang mga kondisyon sa utang. At ang pagkakaroon ng pangunawa, kung nahihirapan ang nangungutang ay sa pagbabayad ng utang maaaring patawarin ito na nagpautang at gawing hadiya. So yun na-discuss ni Bro Nabil. Pag wala nang hindi na kayang magbayad, maaaring niya gawing hadiya na lang. At ang pagtupad sa kasunduan, ang nag-utangan ay may obligasyon magbayad ayon sa eksaktang panahon at halaga. Ang hindi pagbabayad o pagkaantala ng walang dahilan ay isang labag sa aral ng Islam. Ano ba yan? Ano ba yan? Ang mga kondisyon na nakakasira sa kontrata. Ang hindi pagtupad sa kasunduan. Ang hindi pagtupad ng nagpapautang sa pangako tulad ng pagbabago ng kondisyon o halaga ay sumasalungat sa prinsipyo ng card. Ang paglalagay ng interes o riba. Ang paglalagay ng interes o anumang karagdagang halaga sa card ay labag sa prinsipyo ng Sharia. Ang pagkakaroon ng iligal na layunin. Kung ang layunin ng kasunduan ay lumalabag sa batas o may illegal na aktibidad, ang kontrata ay maaaring maging hindi balido o nagpapawalang bisa dito.
pagpilit o presahan. Ang card ay isang voluntaryong kasunduan na hindi dapat ipilit gawing puwersa at hindi dapat ipilit gawing ang puwersa, pagbabanta o manipulasyon. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang bawat card na nagdudulot ng pakinabang ay riba. So lahat ng ang card sa lahat ng na nagdudulot ng pakinabang ay papatak sa riba, ay magiging riba. So tapos na ba ito? Salamat. Barakallahu fikum. Binasa lang ustad eh. Pero sa buha. Ustad 30 minutes. Hindi maano lang naman eh. Yun lang. Ang card, pag ito may pakinabang ay magiging riba. So, yun ang pautang. Oo. May pakinabang? Yun ang utang? Oo, may pakinabang. Hindi, kung wala siyang binigay na interest. Ang tanong niya, yung nangutang daw ba, may pakinabang? Nangutang? Oo naman. Natulungan siya nung nagpautang eh. Hindi. Ang ibig sabihin na riba, yung inutang niya na nadagdagan o na salita lang. Oo. Kung sakali may utang, halimbawa may utang ko sa'yo ng 100 dinar. Oo. Ngayon, pupunta ko sa bahay mo, binayaran kita ng 100. Tinanggap mo. Tapos ngayon, mayroon akong regalo sa'yo, binibigyan kita ng relo. Ko ito. So, ano yun? Pwede mong tanggapin o ano? Hindi mo siya tatanggapin kasi magkakaroon ako ng pakinabang doon. Kailangan malinaw yung kasunduan, kung anong... Saan siya nahulog yun doon? Kasi hindi mo tatanggapin. Bakit hindi mo tatanggapin? Dahil nga, magkakaroon ako ng... pag nahulog ako doon, nagiging haram sa akin tanggapin. Parang riba, additional, pakinabang. Yan pala riba po. Tanggapin niya pero sa ibang araw mo ibigay. O kung halihan na nga. Kung sakali, natanggap mo na yung pera ko. Tapos lumabas tayo ng pinto. Inabot ko sa'yo. Nagkalabas ito sa loob mula sa loob ng Oo. Oo. Tapos inabot ko sa'yo. Ano yun? Pwede mong tanggapin o hindi? Inabot? Alin no? Inabot niya rin. Lumabas na tayo. Umalis na tayo mula doon sa Di ba nung inabot na yung pera, sa loob kayo ng bahay. Oo. Pagkatapos mo tanggap, ngayon, lumabas naman kayo, nagpunta kayo sa at binigay niya ngayon yung hadiah. Hindi pa nakalabas ng bahay, pero lumabas ng pinto. Oo. Papasa. Sa papatak? Dito tayo dito tayo nag-abutan. Walang. Tinanggap ko na. So ngayon, lumakat tayo doon. Sinamahan mo siya sa labas. Tapos sinagawan ko, inabot sa'yo. Ano, pwede mong tanggapin o hindi? Lugar. Walang. Pwede mo tanggapin. Oo, nalilito ka na. Hindi ba? Ay, ano yung inutang sa akin? Ano? Tapos binigay hadiah. Sa lugar. Pagka sumagot ka, panindigan mo yung sinagot. Huwag mong alangan eh. Decision, pwede, hindi pwede. Ano? Hindi pwede. Hadiah yung sinasabi. Hadiah. Hindi yung utang. Hindi sa panahon. Ang tanong mo, klaro mo yung tanong. Binayaran mo ng utang. Binayaran ko na. Ngayon na, ay mo dito, inabot ko sa'yo ngayon. Ito yung utang ko. Hindi pa rin, hindi pa rin. Itong utang ko sa'yo, 100. Hindi pa rin, Ngayon, hindi pa rin. tinanggap mo na, sinagay mo sa bulsa mo. Ngayon, bro, sabi ko, pwede kita tapos. Hindi pa rin. Meron na akong ano sa'yo. Hindi pa. Regalo sa'yo. Hindi pa rin. Hindi pa rin pwede. Hindi pa rin. Huwag mo makita. Walang reaction, Ustaz. Hindi pa rin. Kasi magkakaroon pa. Hindi. At kahit ano mo regalo, kung labas sa kontra, hindi pa. Hindi ko. Hindi mo. Pumapatak na sa riba. Ganun pa rin. Halimbawa bro, yung pagbibigay ko ng regalo ay nagiging normal natin, hindi pa ako nangungutang. Pwede mo pang tanggapin o hindi. Halimbawa natapos na yung ano na yan. Tapos na, halimbawa, lumabas na tayo, tapos binigyan ko ng regalo. Kaya, halimbawa, pinasakay kita sa sasakyan ko. Kasi normal ko nang ginagawa yun eh. Yung pag-habitual.
Pwede. Pag habitual, pwede. Kung lagi ka na nagbibigay. Kunwari. Pwede na, pwede. Kung talaga magbigay ng hatiya, kailangan, pagbigay nyo ng pera sa kanya, sunod na araw, ibigay niyo yung gusto niyo mangyari. Hindi na, para hindi mahulog sa, ayun, para hindi mahulog sa interest. Pinapahulog. Kunwari, magbigay ka. Salwan. Oh, yan na. May tanong daw, si bro. Sa kanya. Tapos ako halimbawa, may isang bagay akong sa akin. Binigay ko sa kanya, sabi ko, bro, ibawas mo na sa utang ko yung relo ko, halimbawa. Pwede ba? Kapalit ng... Kabayaran sa utang. Kulang yung pera niya, ganyan. Oh, Ilo na lang iba. ibabayad niya sa... Kung yun ang nasa kontrata nyo, kung nasa pinagkasunduan nyo, pwede na. Nakakatumbas din nung na ipabayad na lang. May installment kasi pwede rin. Nakakita nyo sa alganin. Sa alganin, pwede mo installment. Pwede. So, depende sa usapan nyo. Hindi, sabi niya, di ba, may utang siya sa'yo, kunyari, 100. Oo. Ibabang. 90 lang yung pera niya. Binigay niya sa'yo, tapos yung relo niya, ito lang pag 10 para maging buong 100. Mas, Kasi explanation mo, kaya pinupog. ano pa yun? Kung may katumbas, basta hindi lumampas dun sa napagkasunduan nyo. Pwede yun. Pwede yun. Basta hindi lumampas dun sa sa pinagkasunduan yung Kailangan maklaro natin yun. Oo, sa. Ano yung tanong mo, Salman? Halimbawa po ako may utang sa kanya. Sabi ko, wala pa akong pera. Magkano? Sabi mo, magkano utang mo sa kanya? Sandaan. Sabi, halimbawa may relo ako. Yung relo ko, sabi ko, bukayan mo na lang ito 30K din na lang. Bali, 70K din lang utang ko sa'yo kasi hindi ako makabali yung buwan. Okay lang po ba yun? Future tanong. Siya, tanong. Yun nga yung sabi ko sa'yo. Oo, yung kulang yung pera. Kung pera sa pera. Relo. Kung ang nasa Pira pa naman babatas. hindi mabasa, hindi nasa kung babaguhin niyo yung kontrata, pag-uusapan muna natin kung yung bang yung 30, di ba 30 sabi mo 30 yung relo 30 KD or na kung ang presyo niya ay ganun din, pwedeng idagdag doon na ibawas. May reaction din natin. Hindi. Hindi na pwede talaga yun kasi ang ano nyo, kasi hindi mahulog sa card yung halimbawa kung mayroon siyang Pera sa pera? hindi, yung ibibigay sa iyo kasama pera na 70 at mayroong 30K din na Yung gamit. 30K din na gamit. Kailangan ibibigay sa iyo pera pa rin. Kung gusto man niya magbayad, ibinta niya muna sa iba yung No. yung relo, sa kanya i-kumpletuhin yung pera na ibibigay sa iyo. Wag na ba? Salamat. Dapat ikaw na ng card. Bro, kasi ipaliwanag ko rin sa kanya yung question ko sa kanya kasi hindi ako satisfied. Hindi ako satisfied. Pinalungan mo, baka hindi na mag-grip. Utang lang. Okay. Bro, halimbawa. Ayan na, halimbawa. Hindi ako lang napatutang, ano? So, lumapit ka sa akin at nangutang ka, halimbawa, 1,000 KD. So, pumayag ako na, mangutang ka. Ngayon, inabot ko sa'yo. Tapos, nung lumabas ka, palabas ka gano'n, tapos tinahulit na, binawi ko yun. Pwede ba yan? Pwede. Pwede yung bawiin. Bakit kung pwede? Kasi pagbamayari mo pa rin yung pinautang. Parang yun lang natandaan ko sa dos. Kailangan teamwork yan, teamwork.
Mabilis kasi yung sagot mo. Dapat pala ang hirap naman. Alam Yes, ko. Marami pa kaming tanong. Sunod, hindi na sa mayayang na papunta doon sa... May tanong pa sa pito, sa akin 5. Akala mo, sandali ka lang yan, ha? Sabi Si Jihad, baka may tanong si Jihad. ilan na tinama ko? Wala. No? Yung ano, hindi ka lang nakafocus kasi cardi, utang eh. Oo. Pumasok ka sa buy na yung buy. Ay, yung pagbebenta. Pagbebenta na. Doon sa isa. Doon sa sarili. Meron pa sa... Kombinasyon. Pera sa pera kasi mo. Pero pa, oo.